PCOS at ultra-processed foods, may connection ba? Base sa isang local study na ipinablish noong 2023, nasa 4.5 million na kababaihan dito sa Pilipinas ang may polycystic ovary syndrome o PCOS. At alam mo ba na ang lifestyle habits kasama na ang mga kinakain mo araw-araw ay maaaring may kinalaman sa pagdevelop nito? Sa video na ito ay aalamin natin kung paano maaaring makaapekto ang ultra-processed foods sa PCOS at kung ano ang dapat gawin para lalo pang mapangalagaan ang kalusugan nating mga kababaihan. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro. I am an Olympic nutrition coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Ang PCOS ay isang hormonal condition na nararanasan ng mga kababaihan na nasa reproductive age. Karaniwan itong nagdudulot ng irregular na period, mataas na androgen levels at pagkakaroon ng cysts sa mga ovaries. Ang irregular na periods, lalo na kung walang regular na ovulation, ay maaaring magpahirap sa pagbubuntis. Isa ang PCOS sa pangunahing sanhi ng infertility. Ayon sa isang pag-aaral, ang diet na mataas sa carbohydrates, dietary fat, high glycemic index at glycemic load at low in fiber, kasama na ng Western dietary pattern na kalimitang maraming simple sugar, trans fats at saturated fats ay maaaring magpataas ng risk for PCOS dahil sa epekto nito sa obesity at insulin resistance. Ang mga ito ay typical natin na nakikita sa mga ultra-processed foods. Ano nga ba ang mga ultra-processed foods? Ito ang mga pagkain na dumadaan sa matinding pagpoproseso sa pabrika. Kadalasan ay mataas ang antas ng additives tulad ng preservatives, artificial sweeteners, at flavor enhancers. Ang ilang halimbawa ng ultra-processed foods ay instant noodles, soft drinks, powdered juices or powdered iced teas, milk teas at sweetened teas, hot dogs, nuggets at iba pang processed meats, biscuits, chips at candies, fast food at ready-to-eat meals. Tayong lahat naman ay kumakain ng mga ito paminsan-minsan. Pero paano nga ba ito nauugnay sa PCOS? Ayon sa mga pag-aaral, ang diet na mataas sa refined carbohydrates at added sugars na madalas makikita sa ilang ultra-processed foods ay maaaring magdulot ng insulin resistance. Kapag palaging mataas ang insulin level sa katawan, maaaring magdulot ito ng hormonal imbalance na nagpapalala ng PCOS symptoms. May ebidensya na ang ilang additives at trans fats sa ultra-processed foods ay maaaring magdulot ng low-grade chronic inflammation. Ang chronic inflammation ay may papel sa hormonal dysregulation na maaaring magpalala ng mga sintomas ng PCOS tulad ng acne, weight gain at irregular period. Ayon sa mga eksperto, may ilang ultra-processed foods na maaaring naglalaman ng endocrine-disrupting chemicals mula sa packaging or additives. Ang mga chemical na ito ay maaaring makaapekto sa hormone production at magpalala ng PCOS symptoms tulad ng irregular periods at labis na pagtubo ng buhok sa katawan. So, ano-ano nga ba ang pwede nating gawin? Hindi kailangan na biglang tanggalin ang lahat ng ultra-processed food sa diet mo. Pero, pwedeng bawasan ito paunti-unti. Narito ang ilan sa mga pagkain na dapat iwasan at dapat dagdagan para mas makontrol pa ang symptoms ng PCOS. Malaking bagay ang diet sa pagkontrol ng mga symptoms ng PCOS. Kung madalas kang kumakain ng ultra-processed foods, baka ito na ang panahon para bawasan ito at lumipat sa mas masustansyang pagkain. Hindi lang ito para sa PCOS kundi para sa pangkalahatang kalusugan mo rin. Ano sa tingin mo? Nakaka-relate ka ba? I-share ang video na ito sa iba mong kakilala na may PCOS o gustong magbago ng kanilang diet para sa mas malusog na katawan.